1980, baryo sa Samar. Noong taong iyon, ang baryo namin ay tahimik. Karamihan sa mga tao ay mangingisda at magsasaka. Ngunit nabalot ng takot ang baryo namin noong isa-isang naglalaho ang mga tao. Una, si Mang Densyo, isang mangingisdang hindi na nakabalik matapos pumalaot. Sumunod naman, si Aling Petra, na sinasabing pauwi na mula sa kabilang baryo pero hindi na nakita. At may mga bata ring bigla na lang nawawala, kahit nalingat lang sandali ang kanilang mga magulang. Kumalat ang mga balibalita na may gumagalang aswang. Ngunit tuwing may nagtatangkang magsabi, agad itong pinabubulaanan ni Kapitan Ramon. Mga kababayan, walang halimaw dito sa ating baryo. At lahat ng nawawala ay gawa ng masasamang loob mula sa ibang bayan. Huwag kayong nagpapaniwala sa mga sabi-sabi lang. Pero ramdam ko ang kaba sa kanyang boses. At bilang ako ang kilalang tsismosa sa baryo, marami akong narinig na hindi sinasabi ng lantaran. Sinabi ng matatanda, gabunan raw at hindi basta aswang, kundi ang lahi na kumakain ng laman ng tao at kayang mag-anyong tao sa araw. Hanggang isang gabi, nagiinuman kami ni Tasyo sa tindahan. Lasing na naman siya at maingay. Pero sa tono ng kanyang boses, ramdam ko ang takot. Rosa, nakita ko kagabi may lalaki akong nakasalubong sa daan. Parang kilala ko siya pero nang tumingin siya sa akin, iba ang itsura. Mapupula ang mata at mahahaba ang ngipin. Umiling ako, pero kinilabutan din. Alam kong kahit lasing si Tasyo, hindi siya ganun matakot kung wala siyang nakita. Nabalitaan ko rin mula sa isang matanda na may nag-iisang taong maaaring makalaban sa gabunan. Siya si Kabenjo, ang matandang ermitanyo sa gubat. Matagal nang iniiwasan ng mga tao si Kabenjo dahil sa kakaiba ang kanyang anyo at pamumuhay. Payat, mahaba ang buhok, palaging nakabarong Tagalog na kupas at may dalang kahoy na tungkod. Pero may nagsasabi na siya ang may hawak ng mga sagradong gamit at orasyon laban sa kasamaan. Nagpasya akong puntahan siya sa gitna ng gubat. Natagpuan ko ang kanyang maliit na kubo. Tahimik ang paligid. Tanging huni lang ng uwak ang maririnig. Paglabas niya, tumitig siya sa akin. Alam kong darating ka sa mga oras na ito, Rosa. At ang mga gabunan ay gumagalaw na. Kinabahan ako. Kabenjo, totoo bang nandito sila sa baryo? At sino ang pinuno nila? Umiling siya at saka naglakad papasok sa kanyang kubo. Ang itinakdang pinuno ng mga gabunan ay matagal nang nagtatago sa anyo ng tao. Siya ang dahilan ng mga pagkawala ng tao at masakit mang tanggapin. Nasa loob mismo ng inyong baryo ang kasamaan. Nagulat ako. Sa isip ko, baka tama ang hinala ko. May itinatago si Kapitan Ramon. Bago ako umalis, iniabot ni Kabenjo ang isang maliit na bato na kumikislap sa ilalim ng buwan.
Mutya ito. Proteksyon, Rosa. Dalhin mo lagi ito. At kapag nararamdaman mong may masama sa paligid, ito ang magsisilbing gabay mo. Lumipas ang mga araw. Lalong dumarami ang pagkawala ng mga tao. Hanggang isang gabi, tumagundong ang baryo sa sigaw ng isang babae. Agad kaming tumakbo ni Tasyo at ng ibang mga tao. Sa likod ng bahay ni Mang Tomas, natagpuan namin ang bangkay ng kanyang baboy na halos wala ng laman. At sa lupa, may bakas ng paa pero kakaiba, mahaba at parang hindi tao. Nagsimula nang mabahala ang mga tao, pero si Kapitan Ramon ay pilit pa ring nagpapakalma. Magsitigil kayo. Walang halimaw sa ating baryo. Mga tulisan lang ang gumagawa nito. Ngunit sa gabing iyon, nakita ni Tasyo ang pinakamatinding ebidensya. Umuwi siya ng lasing at nasundan daw siya ng isang nilalang. At pagdating sa dulo ng kalsada, nakita niya itong nag-anyong tao sa harap niya. Kinabukasan, sugatan si Tasyo at nanginginig habang ikinikwento ang nakita. Rosa, hindi ako nagbibiro. Isa sa mga leader natin dito sa baryo ay Gabunan. Siya ang pinuno. Nagpasya akong pumunta muli kay Kabenjo at isinalaysay ang lahat. Pagdating ko, seryoso niyang sinabi, Rosa, darating ang oras ng laban at kailangan kong humarap sa itinakdang pinuno ng mga Gabunan. Ngunit hindi magiging madali sapagkat ang mga Gabunan ay likas na malalakas. Isang gabi, sa gitna ng plaza, nagtipon ang mga tao matapos makarinig ng kakaibang alulong mula sa kagubatan. Biglang lumabas si Kapitan Ramon. Ang mga mata niya ay pula at ang boses niya ay mabigat. Wala na kayong kawala. Ako ang itinakdang pinuno ng Gabunan. At ngayong gabi, kukunin ko ang lahat ng nararapat sa amin. Nagkagulo ang mga tao. May mga nagsisisigaw at may nagtatakbuhan. Lumabas mula sa dilim si Kabenjo. Hawak ang kanyang tungkod na may ukit ng mga sagradong salita. Tumayo siya sa harap ni Kapitan Ramon. Hindi mo na malilinlang ang mga tao, Ramon. Ngayon, dito na matatapos ang kasamaan mo. Dumagundong ang paligid. Ang anyo ni Kapitan Ramon ay nagbago. Humaba ang mga kuko. Luminaw ang pulang mata. At ang kanyang bibig ay naglabas ng mahahabang ngipin. Ang katawan niya'y lumaki. Naging parang halimaw na hindi ko mailarawan. Si Kabenjo naman ay nakapikit. Bumubulong ng orasyon at ang kanyang tungkod ay kumikislap ng liwanag. Wala kang laban sa akin, tanda. Diyan ka nagkakamali, Ramon. Ang liwanag kailanman ay hindi magagapi ng dilim. Maya-maya, nagbanggaan sila. Ang tungkod ni Kabenjo ay bumangga sa matitigas na palad ng Gabunan. Ang lupa'y umuga at sa mga oras na yon ay nagsitakbuhan papalayo ang mga tao. Sa kabila ng lahat, hindi natinag si Kabenjo.
Patuloy siyang bumubulong ng mga orasyon habang pinapalo ang tungkod sa lupa. Sa bawat palo, may liwanag na lumalabas at bumabalot sa plaza. Ang itinakdang gabunan ay sumigaw, galit at gutom. At sa tagisan ng lakas ni Cabenjo at ni Ramon, isa-isang lumitaw ang mga kasamahan ni Kapitan Ramon. Naglabasan mula sa gilid ng plaza ang mga gabunan. Mula sa ilalim ng mga bahay at mula sa kagubatan, ang kanilang mga anyo ay nakakatakot. Ang ilan sa kanila ay may mahahabang leeg at ang iba na may matatalim na pangil at mata na kasing pula ng dugo. Ang kanilang katawan ay parang tao, ngunit mas mahahaba ang braso at mas matitigas ang buto. Ang ilan ay gumagapang sa lupa na parang ahas, at ang iba naman ay lumilipad sa hangin gamit ang malalapad na pakpak. Ang sigaw ng mga tao ay muling umalingaw-ngaw sa paligid, at ang ibang natitirang mga tao na hindi pa nakakatakas ay nagtatago sa likod ng mga bahay. Pilit na isinasara ang kanilang mga pinto at bintana. Ngunit alam nilang walang ligtas, sapagkat ang mga gabunan ay kayang pasukin kahit ang pinakamaliit na siwang. Sa gitna ng kaguluhan, si Tasyo ay nakasilip mula sa isang lumang puno sa gilid ng plaza. Bagamat lasing pa rin, nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nasaksihan. Alam niyang ang lahat ng kanyang sinabi noon ay totoo, at ngayon ay hindi na maikakaila ng kahit sino man. Patuloy ang laban sa pagitan ng matandang ermitanyo at ng pinuno ng gabunan. Sa bawat hampas ng tungkod ni Cabenjo, nagliliyab ang lupa at nagiiwan ng bakas ng parang sunog. Ang mga gabunan na sumusubok lumapit ay natatamaan ng liwanag at napapaatras. Ang ilan ay napapaso at bumabagsak na parang abo. Ngunit sa dami nila, tila hindi nauubos ang lumalabas mula sa dilim. Si Kapitan Ramon na ngayon ay ganap ng halimaw ay sumugod kay Cabenjo. Ang kanyang mga kuko ay bumangga sa tungkod. Ang kanilang lakas ay nagtagisan at ang lupa ay umuga na para bang may lindol. Habang patuloy ang banggaan, biglang umalulong ng malakas si Ramon. Sa kanyang sigaw, mas marami pang gabunan ang lumabas mula sa kabundukan, at ang kanilang bilang ay dumoble, at ang hangin ay napuno ng kanilang amoy. Isang mabahong halimuyak ng dugo at bulok na laman. Ngunit hindi nagpatinag si Cabenjo. Itinaas niya ang kanyang tungkod, at mula rito ay lumabas ang liwanag na kulay ginto. Ang liwanag ay pumalibot sa plaza na parang pader na humaharang sa mga gabunan upang hindi makalapit sa mga taong natitira. Ang mga gabunan ay sumisigaw habang tinatamaan ng liwanag. Ngunit ang pinuno nilang si Kapitan Ramon ay nakangisi lang, waring hindi apektado. Ang katawan ni Kapitan Ramon ay lalo pang lumaki. Ang kanyang balat ay nagmistulang bato, at ang kanyang mga mata ay naging apoy. Sumugod siyang muli kay Cabenjo, at sa lakas ng kanyang hampas ay napaatras ang matandang ermitanyo. Ang tungkod ay halos mabitawan, ngunit agad itong muling nahawakan ng matanda.
Muling nagtagpo ang kanilang lakas. At sa pagkakataong ito ay mas matindi ang kanilang banggaan. Ang paligid ay nagliyab at ang lupa ay nagkaroon ng malalim na bitak. Ang mga tao na nakasilip ay napasigaw. Ngunit wala silang magawa kundi magdasal at umasa na mananalo ang ermitanyo sa labanan. Habang nagpapatuloy ang sagupaan, si Tasyo ay patuloy na nakasilip. Nanginginig ang buong katawan. Alam niyang kung matatalo si Cabenjo, wala ng pag-asa ang buong baryo. Sa gitna ng umaalpas na dilim, sabay-sabay na sumugod ang mga gabunan patungo kay Cabenjo. Ang kanilang mga katawan ay nagsalubong sa iisang puntirya. At sa dami ng mga braso, kuko at ngipin, ay tila ba nilamon ng dagat ng halimaw ang payat na katawan ng matandang ermitanyo. Ang mga sigaw ng tao sa baryo ay umalingaw-ngaw dahil sa kanilang paningin ay parang hindi na makakawala ang matanda. Si Tasyo naman ay napahawak sa ulo at napasandal sa puno habang pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at sa kanyang isip ay tila tapos na ang laban. Ang ilan pang mga tao na nakasilip mula sa kanilang mga bintana ay nag-iyakan. Ang iba ay lumuhod sa lupa, nagdarasal na sana'y hindi tuluyang matalo ang nag-iisang pag-asa ng baryo. Ngunit sa mismong sandali na halos mawalan ng pag-asa ang lahat, isang napakalakas na putok ang umalingaw-ngaw sa buong plaza. Ang hangin ay nagliyab ng kulay ginto at isang matinding enerhiya ang bumalot sa paligid. Ang lupa ay nag-aalog at ang mga pader ng mga bahay ay yumanig na para bang may dumaang lindol. Ang mga gabunan na nakapalibot kay Cabenjo ay napaatras at nagsigawan sa sakit, habang ang kanilang mga katawan ay nagliyab at unti-unting nagkapira-piraso. Sa gitna ng alab ng liwanag ay muling tumindig si Cabenjo. Ang kanyang payat na katawan ay tila binalutan ng isang kapangyarihan na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang balat ay kumikinang at ang kanyang mga mata ay nagmistulang dalawang apoy na kulay asul na naglalagablab. Ang tungkod na kanyang hawak ay hindi karaniwang kahoy, kundi isang haliging punong nababalutan ng liwanag at mga ukit na lalong lumilinaw. Ang mga gabunan ay napaatras. Ngunit sa bawat hakbang ni Cabenjo ay muling sumusugod. Pinipilit na lamunin ang kanyang lakas. Hindi sila nag-atubili sapagkat sa kanilang harapan ay nakatayo ang tanging hadlang sa lubos nilang pananakop. Ngunit sa bawat hampas ng tungkod ng matanda ay may liwanag na lumalabas, at sa bawat hampas ay may gabunan na nagiging abo. Si Kapitan Ramon naman ngayon ay nakatingin lamang. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Cabenjo. Ang kanyang ngisi ay lalong lumapad at ang kanyang tinig na mabigat ay nagpapagalaw sa paligid. Sa bawat pag-uga ng kanyang katawan, ang mga gabunan ay tila mas lumalakas sapagkat ang kanyang presensya ay nagiging lakas ng lahat. Ngunit hindi nagpatinag ang matandang ermitanyo. Ang kanyang mga kamay ay kumilos ng mabilis at sa kanyang mga labi ay bumubulong ng mga sinaunang salita.
Ang kanyang paligid ay binalot ng liwanag na tila ba pumipigil sa mismong hangin ng gabi. Ang mga gabunan ay humiyaw. Hindi kayang makalapit sa kapangyarihan ng kanyang orasyon. Ngunit ang pinuno ay hindi basta-basta titigil. Sa kanyang paglapit kay Kabenjo, ang lupa ay naghiwa-hiwalay at ang mga bato ay nagliparan. Ang kanyang bawat hakbang ay parang hampas ng martilyo sa lupa. At sa bawat galaw nito ay may gabunan na sumusunod sa kanya na handang sumugod. Sa isang iglap ay nagtagpo muli ang kanilang mga lakas. Ang tungkod na nagliliyab ng liwanag ay bumangga sa matitigas na kuko ng halimaw. Ang tunog ay parang pagsabog ng kulog na nagpagimbala sa lahat ng nakasaksi. Ang plaza ay tila ba nagbukas sa gitna at ang liwanag at dilim ay nagsalpukan. Ang mga tao na nakasilip ay napasigaw sa takot at paghanga. Ang ilan ay nakatakip ng mata at ang iba naman ay napayakap sa kanilang mga kasama. Ang laban ay hindi lamang laban ng dalawang nilalang, kundi ng buong baryo, sapagkat ang kapalaran ng lahat ay nakasalalay sa kanilang harapan. Ang enerhiya na bumabalot kay Kabenjo ay lumalakas. Ngunit sa kabila ng kanyang kapangyarihan ay ramdam ang bigat ng bawat hampas ng gabunan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa puwersa at ang kanyang mga binti ay bumabaon sa lupa. Subalit hindi siya bumigay. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa pinuno ng mga halimaw at ang kanyang mga labi ay patuloy na bumubulong ng mga sagradong salita. Ang mga gabunan sa paligid ay hindi tumigil sa pagsugod. Kahit ilan sa kanila ang nagiging abo, mas marami pa ang pumapalit. Ang hangin ay napupuno ng alingasaw ng nasusunog na laman at ang sigaw ng mga halimaw, sapagkat sa sulok ng plaza ay may mga anino at sa bawat anino ay may gumagalaw na panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang baryo ay nakamasid pa rin. Ang mga tao ay alam na ang kanilang buhay ay nakataya sa isang laban na maaaring wala ng kasunod kung magkamali. Ang kanilang mga puso ay kumakabog, ngunit sa kanilang mga mata ay may bahid ng pag-asa dahil nariyan pa si Kabenjo, hindi sumusuko at patuloy na lumalaban laban sa dilim. Sa patuloy na paglalaban sa gitna ng plaza, ramdam ni Kabenjo ang unti-unting pagbigat ng kanyang hininga. Ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan at sa kanyang tungkod ay nagsisimulang humina na para bang isang ilawang na uubusan ng langis. Bawat hampas niya ng tungkod ay mabisa pa rin, ngunit hindi na kasing tindi ng unang pagsiklab. Ang bawat gabunang tinatamaan niya ay nagiging abo pa rin, ngunit may iilan na nakakalapit pa rin at sumasanib sa anino ng kapaligiran. Sa kanyang dibdib ay bumangon ang pangamba. Alam niyang pansamantala lamang ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya. Ang katawan niyang matanda ay hindi na kayang dalhin ng matagal ang mabigat na liwanag na iyon. At kung tuluyan itong maglaho, wala nang makakapigil sa mga gabunan at sa kanilang pinunong si Kapitan Ramon. Kaya't pumikit si Kabenjo sa gitna ng kaguluhan.
Nakataas ang tungkod at sa kanyang isipan ay umahon ang dasal na noon pa man ay itinuro sa kanya ng mga diwata ng kabundukan. Ang kanya namang tinig, bagamat mahina at nauubusan ng hininga, ay umaalingaw-ngaw sa hangin. Ang bawat salitang kanyang binibigkas ay kumikislap sa hangin. Ang paligid ay saglit na natigilan. Tila ba ang oras mismo ay napahinto. Narinig ng mga diwata ang kanyang panawagan mula sa pinakaliblib na sulok ng kagubatan, mula sa mga punong matagal nang nakatindig bago pa man nagkaroon ng baryo, at mula sa mga ilog na matagal nang dumadaloy at nakasaksi ng kasaysayan. Dumating ang sagot. Ang hangin ay nagbago ang ihip. Nagdala ng malamig na simoy na kumokontra sa mabahong alingasaw ng mga gabunan. Ang mga bituin sa langit ay kumukurap. At ang liwanag ng buwan ay tila ba bumaba upang magbigay ng gabay sa matanda. Maya-maya, biglang bumalik ang alab sa tungkod ni Kabenjo. Ngunit hindi lamang ito liwanag na ginto, kundi pinaghalong bughaw at berde, mga kulay ng kalikasan at ng buhay. Sa bawat guhit ng kanyang tungkod ay lumalabas ang mga hugis ng dahon, bulaklak at mga alon ng tubig na bumabalot sa hangin. Ang mga gabunan na lumalapit ay napapaatras at ang kanilang balat ay natusta na para bang sinunog ng araw, at ang kanilang mga sigaw ay naging mas matindi, at ang ilan sa kanila ay napilitan ng umatras. Ngunit marami pa rin ang nanatiling sumusugod. Si Kapitan Ramon ay napangiwi. Ang kanyang katawan ay nagmistulang haligi ng kadiliman sa gitna ng plaza, at sa kanyang tinig ay nagpalipad ng alingaw-ngaw na nagpagimbal sa lahat ng naroroon. Sa bawat sigaw niya ay mas marami pang gabunan ang sumulpot mula sa anino ng mga puno at ilalim ng mga bahay. Ngunit sa pagkakataong iyon, ramdam ni Kabenjo ang dagdag na lakas na pinagkaloob sa kanya. Ang kanyang katawan na kanina lamang ay nanginginig ay muling tumibay. Ang kanyang mga mata ay muling nagningas ng alab, at sa bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng marka ang liwanag sa lupa. Mga bilog na tila panangga laban sa paggapang ng dilim. Ang mga gabunan naman ay sabay-sabay na sumugod muli, at muling nabalot ang paligid sa sobrang dami nila. Ngunit ngayon, sa bawat galaw ng tungkod ng matanda, ang kanilang mga katawan ay napupunit na parang hinahati ng kidlat. Ang ilan ay natutunaw sa lupa, at ang iba naman ay tinatangay ng hangin na kulay bughaw. Ngunit hindi sila nauubos, sapagkat sa bawat isa na nawawala ay may mangilan-ngilan pa ring sumusulpot. Si Tasyo, na patuloy pa ring nakasilip mula sa puno, ay halos hindi na makahinga. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na nakaalis kay Kabenjo. Nakita niya kung paanong nagbago ang kapangyarihan ng matanda at kung paano ito muling nabigyan ng lakas. Ngunit ramdam niya pa rin ang panganib, sapagkat alam niyang hindi habang panahon ay kakampi ang mga diwata. Ang kanilang tulong ay may hangganan, at oras lamang ang puhunan ng matanda upang tapusin ang laban. Ang plaza ay nagmistulang larangan ng apoy
at anino. Ang liwanag at dilim ay patuloy na nagbabanggaan. Sa bawat hampas ng tungkod ni Cabenjo ay may lindol na sumusunod. At sa bawat galaw ni Kapitan Ramon ay may bagyong dumaraan. Ang baryo ay halos mabuwal na sa lakas ng kanilang salpukan. At ang mga taong nagtatago ay hindi malaman kung saan tatakbo. Ngunit sa kanilang mga mata ay malinaw. Isa lamang ang dapat magtagumpay at iyon ang matandang ermitanyo. Ngunit kahit pinalakas ng mga diwata si Cabenjo, ramdam niyang ang kanyang oras ay kumakain ng sarili. Ang bawat paggamit niya ng liwanag ay nagbabawas ng kanyang lakas. Ang kanyang mga kalamnan ay bumibigat. Ang kanyang mga ugat ay naninigas. At ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Kaya't sa kanyang isip ay lalong dumadagundong ang kanyang panalangin na sana'y maitaguyod niya ang laban bago siya tuluyang mawalan ng lakas. At sa kanyang muling pag-angat ng tungkod, isang napakalakas na sigaw ng mga gabunan ang sabay-sabay na umalingaw-ngaw. Parang alon silang sabay-sabay na sumugod. At sa kanilang gitna ay ang dambuhalang anyo ni Kapitan Ramon. Nakataas ang kanyang mga kamay na parang isang dambuhalang anino na handang lamunin ang lahat. At sa muling pagtagpo ng liwanag at dilim ay lumaganap ang alingaw-ngaw ng pagsabog na halos gumiba sa buong baryo. Sa gitna ng usok at nagbabagang lupa ay nanatili si Cabenjo na nakatindig. Hawak pa rin ang tungkod na kumikislap ng bughaw na berde. Ang kanyang hininga ay mabigat, subalit ang apoy ng kanyang loob ay hindi naglalaho. Sa kabila ng pagod at hapdi ng katawan, nakatayo siya bilang tagapagtanggol ng mga tao laban sa kadiliman. At sa kanyang paligid ay unti-unting natunaw ang mga gabunan. Ngunit hindi pa rin humihinto ang sunod-sunod na pag-atake ng mga nilalang. Si Kapitan Ramon naman ay lumitaw mula sa makapal na usok. Ang kanyang anyo ay higit pang nakakatakot. Ang kanyang tinig ay parang kulog na nagbabantang magwawasak sa lahat ng madadaanan. Ang kanyang mga kamay ay nagmistulang dalawang haligi ng kadiliman na handang sumakmal kay Cabenjo. Sa bawat pagyapak niya sa lupa ay nagbibitak ang paligid at ang mga gabunan ay tila lalo pang dumarami sa bawat aninong kanyang nililikha. Ngunit ang liwanag na sumasakop kay Cabenjo ay hindi nagpatinag. Ang matanda ay kumilos na parang kidlat at sa bawat hampas ng kanyang tungkod na may kasamang sigla ng hangin at tubig, apoy at lupa, lahat ng pwersa ng kalikasan na ipinagkaloob ng mga diwata. Ang mga gabunan ay nagsisigaw habang nagiging abo. Ang ilan ay tinatangay ng bughaw na hangin na lumalabo hanggang sa tuluyang maglaho. Ngunit sa kabila ng pagbagsak ng marami, si Kapitan Ramon ay nakatayo pa rin. At ang kanyang tinig ay dumatagundong na parang lindol. Tanda ng kanyang pagnanais na wakasan ang matanda. Sa isang iglap ay sumugod si Kapitan Ramon. At ang kanyang kamao ay bumagsak na parang bundok na gumuho. Ngunit sinalubong iyon ni Cabenjo ng kanyang tungkod. At mula rito ay kumalat ang liwanag na umabot hanggang kalangitan. Ang plaza ay nagmistulang ilog ng apoy at kidlat. At sa kanilang banggaan ay nabiyak ang lupa. Gumalaw ang hangin at halos bumagsak ang mga tahanan. At ang katawan ni Cabenjo ay nanginginig.
Subalit ang kanyang mga mata ay matibay, tanda ng kanyang paninindigan na tapusin ang laban. Dumaan ang ilang saglit na tila walang katapusan. Ang dalawang pwersa ay patuloy na nagbabanggaan hanggang sa dumating ang huling alab ng lakas ni Cabenjo. Itinaas niya ang kanyang tungkod at mula rito ay lumabas ang pinakamaliwanag na sinag na nakita ng baryo. Ang bughaw at berdeng liwanag ay nagsanib. Nagmistulang isang dambuhalang alon ng kalikasan na tumama kay Kapitan Ramon at sa lahat ng kasama niyang gabunan. Ang mga sigaw ng mga ito ay sabay-sabay na nawala at ang katawan ng pinuno ng gabunan ay nagmistulang bato na nabasag at naging alikabok na tinangay ng hangin. Naiwan si Cabenjo na nakaluhod. Ang kanyang tungkod ay nakabaon sa lupa at ang liwanag na bumabalot sa kanya ay unti-unting kumupas. Tanda ng paglisan ng mga diwata. Ang hangin ay malamig. Ang mga tao ay nagsimula ng lumabas mula sa kanilang pinagtataguan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa sapagkat sa wakas ay natapos na ang bangungot na dinala ng gabunan. Bagaman mahina, nakatayo si Cabenjo at minamasdan ang paligid. Ang kanyang katawan ay pagod at malapit ng bumigay. Subalit ang kanyang puso ay payapa. Alam niyang ang kanyang sakripisyo ay naging kalasag ng baryo laban sa dilim. Ang gabunan at ang kanilang pinuno ay tuluyan ng naglaho at ang kapayapaan ay muling bumalik sa kanilang pamayanan. Ang aral ng kanyang pakikipaglaban na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa edad o kapangyarihan, kundi sa tapang at paninindigan para sa kabutihan ng nakakarami. Ipinakita ni Cabenjo na ang sakripisyo para sa kapwa ay siyang pinakamataas na anyo ng kabayanihan. Maraming salamat po sa nakibahagi ng kwentong ito.